Today is the day. In this ride and adventure, aahunin namin ang Baguio via Quezon Road. We all have an experience climbing Baguio via Marcos Highway. Pero this time, Quezon Road naman tayo. Makakasama ko sa ride na ito si Mark Casquero ng Supreme Bikes, aka Mark Arthur. From Cubao, pumadyak siya hanggang dito sa Apalit, Pampanga kung saan kami nagkita. And then papadyak kami up north papuntang Angeles City. Doon naman namin dadaanan si Geno Cuenco. And from there, magra-ride kami buong magdamag hanggang sa makarating kami ng Benguet Arc. Tara, samahan nyo kami sa napakagandang cycling adventure na ito. Hindi okay sa madilim, di ba? Yung ano? Okay. Siyempre, bago pumasok ng master na ito, dadaanan natin ang sarap mag-bike shop. Shout out, master! Bye! Dito kami sa may bandang Sindalan. Medyo malapit-lapit na kami sa Angeles. Yun, no? Okay guys, Angeles na kami. Daanan namin si Geno. Pagdating namin ng Angeles, kinakailangan na mag-replenish ng carbohydrates ni Mark Casquero. Kaya nag-drive-thru muna kami sa McDonald's. Napakahalaga ng participation ng nutrition at hydration sa mga ganitong klaseng long rides. Dito na kami sa Mabalacat. After this, Tarlac na. We are now leaving Pampanga. Kaya nag-video sila, so mag-video din ako. Kapas Tarlac na. Kapas Tarlac na. Nasaan? Ayun. Okay, arkuhan. Biker dudes. Para efficient yung aming pagra-ride, nagkikwentuhan kami kapag nagre-recover. Pero nagtatrangkuhan naman kami kapag nagmamatulin kami. Basta, nagkwentuhan lang kami doon sa mahabang road ng Tarlac. Okay, madilim pa rin. 2:26 AM. Pero na-Tarlac na kami. Paniki, Tarlac. Ba, naarkuan tayo! Pambira, oh! Walang sabi-sabi! Isa pa sa naging diskarte namin dito, every 3 hours tumitigil kami para kumain ng tama. Ano na naman yan? Nalabas yun sa inyo this month. Yung sa akin sa April. Ayun na. Yung video ko na akin. Excited kaming lahat kasi first time mo rin, Mark, no? First time na makakaahon sa Quezon via bicycle. Ayan, ganun din si Geno. Ayan. First time namin pare-pareho. Oh, pero yun nga, tama sinasabi ni Pops. Lahat kami nakapag-Marcos na. Hindi, actually gusto kong kulitin yung Marcos. Gusto ko siyang itry na. Hindi, gusto ko siyang gawin. Gusto ko parang galing pa rin sa South. Gusto ko siyang gawin group. Mahirap siyang mag-isa. Hindi siya masayang akyatin mag-isa. Okay, let's go. Time check, 3:38. Mahigit 30 minutes din kami kumain. Nag-break doon sa may McDo, Paniki, Tarlac. Okay, dito na tayo sa town proper ng Moncada, Tarlac. Grabe, ang ginaw. Ang hamog. May pang. Lamig dito. Ba't kaya malamig dito? Baka may may aswang. Municipality ng San Manuel, Tarlac. Town hall ng San Manuel. Tangya, kapal ng fog. Kailangan talaga okay yung mga headlight mo tsaka yung rear light. Kasi talagang ang kapal ng fog ng time na to. Tsaka considering gabi kami nagbabiyahe. Okay, tapos na yung Tarlac. Rosales, Pangasinan. Sa wakas, natapos din yung Tarlac. Nakakatakot dito sa tulay na to ng papuntang Villasis. Daing tra kanina. Okay.
Villasis, Pangasinan. Vegetable bowl ng Pangasinan. Dito na tayo sa mga bagsakan ng gulay. Yung mga gulay na nanggagaling sa Baguio, Benguet, Mountain Province. Urdaneta, Pangasinan. Ano kaya to? Walang to ah. Namin sa Urdaneta. Binalonan ba to? Jeno, anong lugar to? Hindi ko. Boss, ano pong lugar to? Ano Binalonan po. Binalonan? Binalonan. Ayun. Town proper siguro yun. Nagkano? Tumanawag, Binalonan town proper. Yan. MacArthur Highway pa rin. 150 kilometers from Mapalit, Season, Pangasinan. Medyo nagsisimula na umakit. Oo nga eh. Paahon-ahon na eh. Why we decided to eat here dito sa may Season, Pangasinan. So may bus stop dito. Yan. 151.74 kilometers. O, kain na muna kami. Parang walang Karga. Terminal pa lang ng Victory Liner to. Dito sa may Season. Dito na kami magbe-breakfast. Tapos yung ano, yung panggaling ka ng Biskaya, pwede kang dumaan ng ano, Ambuklaw. yun ang hindi ko pa napupuntahan din. Yun nababa ko yung Ambuklaw Dam. Talaga? Tapos inahon ko, mga 76 kilometers yung balikan. Oh? Balikan yun. Sa Bro. sulit na, ang sarap. Buti nga, Musiman Festival sa Baguio. Winarningan niya ako. Balak kong ang buklaw yung first day ko dyan. Mahamatay ko. Let's go! Time check, 6:52. Ride out na uli kami. So from here, around 10 kilometers daw hanggang makarating ng Arco ng Benguet. Pero kailangan namin bumili ng ano eh, ng Pocari or Gatorade bago kami pumunta dun sa may Arco ng Benguet. Tiniming din namin na magpaabot ng liwanag dun sa may istasyon ng bus para sa pagpapatuloy ng aming ride, makikita na namin yung magandang tanawin along the way hanggang sa Arco ng Benguet. Pops, walang signal dito. Ha? Walang signal dito. Bakit? Deads pa to. Yes. Ay, sa tulay. Arco na ng La Union. La Union. La Union. Yun, dito na tayo. Okay, we are here. Pag kumaliwa ka, yan yung Pamarcos. Diretso tayo. After. Okay, ito na yun. Let's go. Makakarating na rin tayo sa Benguet Arc. First time natin lahat na makarating dito ng nakabike dun sa Arc ng Benguet. Hindi nakapunta na yata. Ah, si Jeno pala, no? Try kami lumusot pero di kami tinatang. Ah, yun yung nag-Marcos kayo. Ako kasi nung umakyat ako ng Marcos, hindi ko na tinry. Talagang dumiretso na ako sa Marcos. Napaka-solid. Isa pa lang yan, ha? At aking narating din. Aming narating sa awa ng Panginoon. Oh yeah! Alright, dito na kami sa ano,
Benguet Arc. Picture muna tapos akyat na rin agad. Grabe, sabi namin kanina picture lang, mabilisan, pero ganda. Parang ano eh, susulitin mo din yung lugar, lalo na kung first time mong napuntahan sa pamamagitan ng bisikleta. Kaya medyo nagtagal kami. Ito na yung toll gate. Kinakabahan ako ah. Mukhang okay naman, diretso na. Let's go, Pops na to. Let's go! Ito na pala yung Camp 1. Dati ko yung nagkakamali. Anak ng kamatis, ang ganda. Ito yung ano, yung checkpoint. Grabe. Umakyat dito sa metro. Ganda. Grabe. Hindi pa kami nakakalayo. Camp 1 pa lang to ah. Ang gaganda na lang nakikita namin dito sa Cannon Road. Grabe. Napakaganda dito. Yun nga lang, medyo makipot ang daan dito, kaya ingat-ingat lang din. Pero umpisa pa lang, sulit na agad yung view. Ganda, gawa ng Diyos yan. Grabe. Kaya pala wala sila, nagpicture. Dapat ako din. Hoy! Bira kayo, nagpicture pala kayo. Oh, picture. Picture din, syempre. Maaga kaming nakarating dito sa may arko ng Benguet, pero sa gaganda ng mga nakikita namin, napapahinto talaga kami. Mukhang tatangaliin din kami pag akyat ng Baguio eh. Kasi hindi mo maiwasan eh, sa ganda ng mga nakikita mo, no bro? Ganda eh. Hinto ka talaga. Grabe, sinusulit namin yung bawat pagkakataon kasi lahat kami, first time namin inaahon itong Cannon Road. Tuloy na kami sa aming mga pagpadyak. Kitang-kita yung ngiti sa aming mga labi dahil sa ganda ng tanawing nakikita namin. Pero pagdating sa part na to, magkakanya-kanyang pacing na po kami. Ito na yung part na ginagawa. Sana hindi naman masyadong mabato. Tarik din. Buti nasiksik siya kasi nabasa. Sana wag sumakit yung tuhod ko. Ito palusong, grabe. Yun, salamat na dun. Ayos na dun.
Nakakatakot lang talaga pagka mayroong mga rumaragasang sasakyan. Tapos siyempre masikip yung daan dito. Mas maluwag pa rin sa Marcos Highway. Pero mas maganda talaga mga views dito. Camp 3. Medyo tuloy-tuloy na yung mga ahon dito. Pero banayad naman. Tumatarik na ng konti. Meron na mga 10% gradient sa banda rito. 12% na. Nakakatakot, may mga bato. 13%. Mahaba rin nung 13% na to. Ayan, 12 na lang. Ayan, 10. Ay. Hindi na ako maka-spin. Sana pala nag-gravel bike ako. Wala na ako sa gearing. Hindi ako maka-spin. Sana wag ako mag-cramps. Ganda ng mga bahay. Paakit na sa bundok. Nire-rehabilitate talaga yung gilid ng mga bundok para maiwasan yung landslide. Sayang kasi itong road na to pagka hindi palaging madadaanan. Ganda rin. Wow! Ganda ng tulay na to. Hindi nga lang pwedeng uminto. Grabe, ang ganda. Kakaroon pa rin ng mga landslide. Nililinis ng mga construction worker yung landslide dun sa daanan natin sa Pandaron. Parang ganito rin yung sa Ambuklaw. May mga part na magkahawig siya. Camper na pala tayo. Nice. Atake Bridge. Grabe. Tuloy-tuloy na yung ahon. Ni-enjoy ko na lang din yung magagandang tanawin. Pugo Bridge. Grabe. Yung konting tayo lang sa saddle, laking ginhawa na eh. May konting recovery dito. Recover ako. Maramal Bridge. Ganda. Ganda sa kanan ko. Kahit nahihirapan ako, ganda-ganda ako sa tanawin. Yun ang sukli. Yun ang pampalubag. Dun sa laspag na nararamdaman mo, mapapangiti ka pa rin eh, kasi ganda talaga. Ganda ng tanawin. ...14 kilometers to Baguio.
Lapad na. Camp 5 na. Camp 5 bridge. Kanina pa kami hiwa-hiwalay nila Mark Arthur, ni Supremo at saka ni Geno. Kanya-kanyang pacing na kasi kami. Ako kasi nahirapan ako kanina. 34-34 ako road bike. Kailangan ko ng spin, kaya medyo nauna ako ng konti. Mamaya niyan, after ng Lion's Head, yung matatarik, doon ako kawawa kasi talagang hindi ako makakaspin doon. Toll gate. Grabe. Sir, pwede po magtanong? Mga ilang kilometer pa po hanggang Lion's Head? 3 kilometers. Salamat po. Ayun, yun yung kaparehas na sa Marcos Highway. Meron na rin tunnel dun after nitong ahon dito. Ito na yung tunnel. Alam, makapasok ako. Yan. Ayos. At least recover yung tunnel. Mukhang matatarik na yung kasunod Kulay pulang-pula na dito sa aking Garmin. Okay guys, itong residential area na to, Camp 6 na pala ito. Nakita ko dun sa nakapaskil, Camp 6. Grabe itong part na to, medyo mahaba. Ayun guys, tanaw ko na yung Lion's Head. Ilang sigo na lang siguro to. Salamat sa Diyos. Makunat din tong part na to bago yung Lion's Head. Alam ko din, after ng Lion's Head, paakit na ng Baguio proper. Yun ang pinakamakunat dito. Sana ito na yung huling siko. Grabe to Okay na. Ginagawa pa. Yung sakto. Yes. Ay. Nakakapagpahinga rin ako. Ano pangalan mo, sir? Lino. Sir Lino Valenzuela.
O baka may babatiin ka, sir. Wala. Sige, ingat sir ha, ingat. Sir Lino, shoutout. Yes! Nagtatago na. Yes! Hindi kailangan mag-spin kanina eh. Ale! Bilis ni Chef, oh. Ibang kami. Shoutout, Master. Shoutout Master. Shoutout, Master. Ian how we are inspired to do this. Team Apple, shoutout sa inyo lahat. Yan. Pati ito, pagdodrone. Yun. Shoutout. Ride soon. Okay, time to go. Last part of our journey. Ito na yung meron na akong idea dito sa part na to kasi minsan ko na itong binaba tsaka inahon, pero naka-gravel ako nun eh. Yun, ngayon diin ako nito. Ito na yung masakit eh. Tsaga-tsaga lang. Goodbye Lion's Head. Oh my goodness. Baguio City Police Office, 100 meters ahead. Ito na yung may checkpoint, ito may view deck. Ito na yung Cannon Road viewpoint. Ito yung checkpoint dati. Sana wag masyadong maraming sasakyan dun sa mahabang matarik na part. Yan yung part na mahirap. Tuloy-tuloy yan. 14%. Alam ko may part pang like 15% dyan. Ito na yung, oh my goodness. Gapang. Grabe itong part na to. Hindi na lang. Grabe. Parang ayaw matapos.
Naalala ko to. Masakit din tong part na to. Grabe. Kahit malaki yung kaset ko. Ayan o, 17%. Ha. Kung gando katarik, wala. Kahit gaano pa kalaki yung kaset mo. Ayan o, 17%. Woo. Mas lalo na si Chef. Ay, kahit ako nagmamash eh. 18% to. Cramps ako dito. As expected, nagka-cramps ako dito. Galit na galit yung sasakyan na umaahon sa part na to. Grabe din talaga yung part na yon. Halos hindi ko na ma-spin yung legs ko. Pero after nung section na yon, medyo makaka-spin na ako dito. Kaya maski pa paano, magiging maginhawa na yung pagpadya ko hanggang sa makarating sa tuktok. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface all the time. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Kailangan ko lang i-stretch. Grabe, Malapit na tayo. sobrang tarik dun. 340 meters na lang. Oh, ito na intersection, ayun na yung hospital oh. Dire-diretso lang kayo. Kakanan pa pa lang. Hindi na. Diretso lang tayo. Diretso lang ba? Oo. Saan yung ending? Doon sa may ano, Baguio Medical Center. Tatawid lang tayo dyan. May flyover. Ayun na yung flyover oh. Yes. Salamat sa Diyos. Baguio. We are here. Ay, salamat sa Diyos. Nandito na tayo. Welcome to Baguio.
Diyos. Grabe itong one shot Baguio via Cannon Road. At least ginawa ko tong ride na to kasi nagawa naman natin yung Marcos Highway. Para sa akin mas mahirap pa rin talaga yung Marcos Highway as expected. Papalit Baguio via Marcos Highway, ngayon via Cannon Road. Mas mahirap pa rin talaga yung Marcos Highway, pero still ang hirap din itong mga last part. Continuous yung 14%, tapos sabi ni Mark dun sa part na huminto ako dahil sa cracks, merong 17% na nag-register. Actually hindi ko na tinitignan yung gradient, madidemoralize lang ako kaya tuloy-tuloy lang ako sa pag-1 to 1 to. Hirap ako sa 34 kasi talagang mula umpisa pagka matatarik na part, pagka tumaas na ng 12% talagang ano na ako, wala nang speed. Kasi hindi ka tayo paps Hirap. Tapos pag mga 12% hirap din ako kahit 52. Mahirap talaga. Anyway, we're happy to finish this ride and salamat sa Diyos muna sa lahat. This ride is presented by Supreme Bikes. Ayun, no? Bibili pa siya ng Coke Zero. Siyempre, shout out Factor Philippines, CF Cycling Performance, Pedalane PH, Badass Fuel, Camelback Philippines. Shout out sa aking mahal na asawa sa pagpayag dun sa ride na to. Siyempre, shout out din sa aking mga anak Zach and Jude. Magla-lunch na lang kami dito. Hintayin lang namin si Kuya Roland, yung pinakisuyuan kong driver. Nakakasama rin natin siya nung Bicol. Siya nag-drive sa amin. Susunduin kami rito pabalik ng Pampanga. Ayun, again, salamat sa Diyos. Jeno. Ang saya. Ay. Okay guys. Grabe ang sarap. Sarap, ang lamig. Yang iya. Hahanap na lang kami ng kakainan. Ahon pa rin. Sabi ni Master Ian Howe, pinagbabawal na technique. Ang tawag natin dito ngayon, lihim na paraan. May tawag lihim na paraan. Ang ganda pa naman. Oo, di ba?